Dito na naman po tayo ulit sa isang pagsubok sa tinatawag nating judicial integrity. Bigyan ko po kayo ng maiksing background lamang. Yung Korte Suprema po ay nag-utos sa mababang korte na mag-conduct ng panibagong pagbibista o trial dito sa kaso namin. Wala pa pong trial na ginagawa ang huwes. Nag-issue na kaagad siya ng tinatawag na writ of execution na kinansela kaagad yung titulo ni Mrs. Veloso at pinapasurrender ng korte ang possession. Inihahambing ko po yung ginawa ng korte na yan sa pag-issue ng isang birth certificate na wala pa namang ipinapanganak or nag-issue ng isang death certificate na wala pa namang namamatay. Doon ko po ihahambing yung inilabas ni Judge Ralph Lee na writ of execution na wala pa namang bista na nangyayari, wala pa ring desisyon ang korte na naging final, ay nag-issue na siya ng writ of execution. Now, nag-file na rin po kami ng motion to inhibit, kinasuhan ko na rin siya administratibo, kinasuhan ko na rin siya kriminal, pero ayaw niyang bitawan yung kaso dahil sa sinasabi ko ngang 200 million reasons, no? Kasi ang husgado, ang huwes, kung ipa-inhibit mo yan ay gustong-gusto niya dahil bawas sa kanyang trabaho. Pero ito ayaw niyang bitawan, no? Hindi dahil huwes siya ay lahat ng ginagawa niya ay legal. Meron po tayong tinatawag na presumption of regularity, pero sa pagkakataon po na ito ay hindi po nag-a-apply yung tinatawag nating presumption of regularity dahil yung dokumento mismo na ginawa niya ay falsipikado. Nakasaad po sa ating yung ating rules of court na kung ikaw ay mag-issue ng writ of execution ay dapat mong i-reproduce or i-quote yung dispositive portion ng decision na iyong ini-implement. Hindi po nangyari yan sa kanyang writ of execution. Kaya tinatawag ko na falsified yan on its face, no? Ngayon, pinipilit ni huwes sa pamamagitan ng sheriff na ito na i-implement yung kanyang writ. Meron pa po kaming nakabinbin na motion for reconsideration sa kanyang korte. At pangalawa po, nasa batas natin, no? Republic Act 7279. Na bago mag-implement ang isang sheriff ng writ of execution ay kailangan siyang makakuha ng clearance from the Presidential Commission for the Urban Poor. Noong una po ay nag-implement sila noong September 1 na walang pick-up clearance, kaya napilitan silang umatras. Ngayon na naman po ay nakapanlin lang itong sheriff na ito and under the direction of his judge na kumbinsihin ang ating kapulisan na magbigay muli ng police assistance para mag-implement siya ng writ of execution na hindi pa final. Ngayon lamang po, nakakuha ako ng certification sa Presidential Commission for the Urban Poor. Ang petsa po ng certification ay ngayong araw, 20 October 2023. At natanggap na rin po ito ni Sheriff, no? Siya ang unang nakatanggap na ang sinasabi dito ay wala pang nilalabas ang Presidential Commission for the Urban Poor na clearance. Alam niyo po ang ginawa ng huwes, nag-issue siya ng order na kahit wala na raw pick-up clearance, pwedeng i-implement ni Sheriff. Illegal na naman po yan na gawain. Kasi maliwanag sa mga administrative circulars ng Supreme Court, manual sa mga sheriff, pati na rin sa manual of operation ng ating kapulisan na kailangang makompleto muna ang dokumento bago magbigay ng police assistance. Ang nalaman ko po, yung NCRPO chief na si General Nartates, ang siyang nag-utos na naman na magbigay ng police assistance sa sheriff. Nagtataka ako bakit hindi natututo si General Nartates sa simpleng mandato ng batas na dapat kompletuhin muna ang mga dokumento, kabilang na dyan ang pick-up clearance bago magbigay
ng police assistance, no? Sa darating po ng mga panahon ay mapipilitan na po ako na gumawa ng legal na hakbang laban sa mga ilang tiwaling kapulisan na tuloy-tuloy na magbigay ng police assistance kahit wala yung nire-require ng ating batas. Isipin mo po ninyo, 4 na trucks ng QCPD ang nandito ngayon, puno ng mga SWAT. Gumagasto ang ating gobyerno ng ating buwis, no? Na ang mga pulis na ito ay dapat nasa ibang lansangan para mapanatili ang operation nila for crime prevention, pero nandito sila ngayon para magbigay tulong sa isang sheriff na gumagawa ng isang illegal na bagay. Kaya nakikiusap po ako sana sa ating mga kapulisan na sundin natin ang batas at hindi porke galing sa huwes ang order na yan, pwede na nating sundin na ipikit natin ang ating mga mata. Hindi po ganyan ang mandato ng ating kapulisan. In fact, our PNP is required not to follow an illegal order. Merong legal officers ang PNP, alam po nila na hindi tama yung ginagawa ng sheriff, no? Nasabi ko po na hindi porke huwes siya ay legal na lahat ng nilalabas niya, dahil hindi po yan ang nangyayari sa katotohanan. At bilang pagbigay ng pansin sa katotohanan na yan ay ang ating revised penal code mismo ay merong provision, no? Articles 206 up to 209 ng ating revised penal code na lahat yan ay mga krimen na pwedeng ma-commit ng isang huwes in the performance of his official duty as a judge, no? Ang isa diyan ay knowingly rendering an unjust interlocutory order. Yung order po niya ay nagsasabi na kahit wala na raw pick-up clearance ay pwedeng i-implement. Bawal na bawal po yan sa ating batas, no? Pangalawa, meron din pong falsification siyang ginawa. Dahil sinasabi ko nga na yung writ of execution niya ay parang birth certificate na walang ipinanganak naman, no? Falsified po yan. At pangatlo po ay he is already committing a violation of Section 3E of Republic Act 3019, yung tinatawag nating Anti-Graft and Corrupt Practices Act, no? Dahil binibigyan niya ng undue benefit, undue advantage ang aming kalaban. Alam po ninyo, nung nagkaroon ng clarificatory hearing sa korte niya, kumakailan lamang, ilang araw lang ang nagdaan, ay siya mismo po ang nagpo-cross-examine doon sa opisyal ng Presidential Commission for the Urban Poor. At ang masama nito, yung mga nangyari sa korte, taliwas doon sa nilagay niya sa order niya, na di umano ay nagkaroon na raw ng joint validation ang PICUP at saka local government unit. Kasinungalingan po yon, dahil hindi yon sinabi ng PICUP representative. At wala pong pumasok dito na mag-conduct ng validation. Kasi po kung mag-conduct sila ng validation, makikita po nila ang presence ng informal settlers dito po sa lupa. At ayon sa mga dokumento na sinumite ko sa office ni Mayor Joy Belmonte, sa office ni Chief PNP Benjamin Acorda, at saka sa office ni Undersecretary Elpidio Jordan ng PICUP, sinasabi ko po doon, ipinatunayan ko na merong informal settlers sa loob po nito. Kaya po, dahil hindi po namin masawata ang paggamit ng judicial power sa illegal na pamamaraan, ay minabuti po naming humingi ng tulong sa media, sa ating mga kababayan, para po samahan kami sa paglaban sa isang bagay na illegal na paggamit ng judicial power. Sana po si Judge Ralph Lee ay mahiya naman. Meron na kaming final na motion to inhibit, meron kaming final na administrative and criminal cases. That should be enough reason for him to recuse himself, to inhibit himself from this case. Pero ano po yung rason bakit ayaw nyo pong